Mapalda sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede niyo po bang batiin ang inyong katabi ng magandang hapon? Ano po? Mga kapatid, ngayon ay araw ng Biyernes. At alam po natin na kapag araw ng Biyernes, tumutungo po tayo dito sa simbahan ng Quiapo upang magbigay parangal, papuri, at higit sa lahat, pasasalamat sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng malakas na palakpak at pagpupugay at pagpapasalamat ang atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin ang pagdadala sa mahal na Birheng Maria sa templo. Kung tutuusin mga kapatid, nung mga panahon na iyon, ang pagdadala ng isang bata sa templo ay isang tradisyon at isang bagay na dapat gawin ng mga Hudyo. Dahil naniniwala sila kapag dinala ang isang sanggol sa templo, dahil sa minanang kasalanan, ang bata ay lumilinis. Ang bata ay nalilinis ang kalooban. Pero kung tutuusin mga kapatid, alam natin na ang mahal na Birheng Maria ay ipinaglihiding walang sala. Dahil alam natin na sa kanyang sinapupunan, ipanganganak o ipaglilihi ang ating mahal na tagapagligtas na si Jesus. Pero ano po kayang magandang bagay ang tunay nating magandang mapagnilayan para sa selebrasyon natin sa araw na ito? Tandaan natin mga kapatid na ang templo ay tinuturing na tahanan ng Diyos. At kung ang templo ay tinuturing na tahanan ng Diyos, alam natin na sa templo nagtatagpo ang tao at ang Diyos. Kaya nga, magandang tanungin din mga kapatid, kapag tayo po ba ay tumutungo dito sa loob ng simbahan, sino ang tunay nating nakatatagpo?
Nakatatagpo ba natin ng Diyos? Nakatatagpo ba natin ang mahal na pong Jesus Nazareno? Kung ito ay tahanan ng Diyos, tunay nga ba talagang nakatatagpo natin ng Diyos sa loob ng kanyang tahanan? Marahil sasabihin natin, Father, nakatatagpo po namin. Nakikita po namin ang imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pero mga kapatid, ang tunay na pagtatagpo ng tao at ng Diyos ay pagkakaroon din ng malinis na kalooban at malinis na puso. Yun po ang hamon sa atin. Kapag nakatatagpo natin ng Diyos, hinahayaan natin ng Diyos na malinis yung ating mga pagkakasala. Kapag nakatatagpo natin ng Diyos, hinahayaan natin ng Diyos na linisin ang lahat ng galit, sama ng loob sa ating mga puso. Kaya nga kapag tayo ay tumungo sa simbahan at umuwi tayong masama ang loob, hindi nakapagpatawad, may galit, may inggit, may pagkakasala, tanungin natin, tunay nga ba talaga nating nakatagpo ang Diyos? Dahil sa pagtatagpo natin sa Diyos, hinahayaan natin ng Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno, na linisin ang ating kalooban. Hindi ko po alam kung nakwento ko na ho sa inyo ito. 3 taon na ho ang nakakaraan nung nalipat ho ako dito sa Quiapo. Sa paaralan ho ako sa Nazarene Catholic School. At ito yun po yung unang araw na ako po ay magmimisa dito sa simbahan ng Quiapo pagkatapos ko pong ma-assign as assistant director pa ho noon sa eskwelahan. Dahil hindi ko alam ang pasikot-sikot diyan, pagkatapos ho ng misa ko, nakabunggo po ako ng motor dito ho sa Quezon Bridge. Galit na galit ho yung nabunggo kong motor. Pinagmumura niya ho ako. Gusto niyo ho bang marinig kung ano yung sinabi sa akin? Wag na ho. Ano? Pero galit na galit siya. Pinagmumura niya ako. Sabi niya sa akin, kakasimba ko lang. Sinira mo yung araw ko. Humihingi ako ng pasensya sa kanya at tinanggal ko yung face mask ko nung mga araw na iyon. Sabi niya sa akin, nung tinitingnan niya yung mukha ko, sabi niya, teka, ikaw ba yung nagmisa kanina? Sabi ko, ako nga. Ako yung nagmisa. Sabi niya sa akin, sige na, okay na. Wala namang tama yung sasakyan mo at wala rin tama yung motor ko. Pari ka pa naman. Sige na. Alam niyo ho, pinaglalayan ko ho yung pangyayaring iyon. At tinanong din ang aking sarili, sabi ko, bakit kaya ako pinalampas ng taong iyon? Dalawa ho kasi ang pwedeng maging rason. Una, sabihin niya, nakakahiya, pari siya. Pero baka din naman kaya niya pinalampas ako ng mga oras na iyon. Dahil kapupunta niya lang sa simbahan. Katatagpo niya lang kay Jesus. Katatanggap niya lang kay Jesus sa Eucharistia. Ano kaya ang naging dahilan? Hindi ko din po alam. Pero mga kapatid, sana ho, kapag nakatagpo natin ng Panginoon sa loob ng kanyang tahanan, bitbitin po natin iyon pauwi. At sa pagbitbit po natin iyon pauwi, makita at sumalamin nawa sa ating buhay na tunay nating nakatagpo si Jesus. Malinis ang kalooban, malinis ang puso, walang galit, inggit, sama ng loob. Okay po ba yon? Pa, Parang ayaw ninyo. Okay po ba yon?
Kasi minsan, aminin po natin, pagkatapos pa lamang ng misa, dahil natulak ka, inaway mo na, minura mo na. Teka lang ho katatagpo pa lang kay Jesus, pero parang hindi na sinasalamin ang pagtatagpo na iyon. Oras na nakatagpo mo si Jesus, mga kapatid, tunay na malilinis ang iyong puso at kalooban. Sana ho, yan ang panalangin ko, na ang lahat ho ng nagsisimba dito sa Quiapo, lahat ng mga deboto, tunay na makatagpo ang mahal na poong Jesus Nazareno. Walang sama ng loob, walang inggit, walang galit, kundi malinis na kalooban. Pangalawang bagay, mga kapatid, kung mapakinggan po natin maigi yung ating ebanghelyo para sa araw na ito, hinahanap ni Maria si Jesus. At nung nakita ni Maria si Jesus, pinatawag niya ang Panginoon. Kaya nga sinabi doon sa ating ebanghelyo, lumapit ang isang alagad kay Jesus. At ang sabi, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap. Pero tatanungin natin, parang itinatuwa ni Jesus si Maria doon sa ating ebanghelyo. Tama po ba? Kasi ang tanong ni Jesus, sino ang aking ina at sino ang aking kapatid? Ngunit mga kapatid, sa simpleng katanungan na ito, may itinuturo sa atin ng Panginoon. At ano ang tinuturo sa atin ng Panginoon? Kung tunay natin gustong mapabilang sa kanyang pamilya, dapat tayong matuto at marunong sumunod sa kanyang turo. Dahil ang pagsunod natin sa turo ng Panginoon ay pagsasabi din natin na siya ay ating tunay na kapatid. Maraming nagsasabing kapatid mo ang kapatid niya si Jesus. Pero ang tanong, nakikita ba sa iyong buhay na ikaw ay tunay na kapatid ng Panginoon? Maraming nagsasabing deboto sila ng mahal na poong Jesus Nazareno. Pero ang tanong, sa kanilang pamumuhay, nakikita po ba talaga ang tunay na pagiging deboto? Dahil ang tunay na kapatid ni Jesus, marunong tumupad sa kanyang turo. Ang tunay na kapatid ni Jesus, ginagawa ang kanyang turo. Ang tunay na kapatid ni Jesus, isinasabuhay ang kanyang mga turo at aral sa atin. Kaya nga mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. Tunay nga ba akong kapatid ni Jesus? Tunay nga ba talaga akong deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno? Dahil kung ako ay tunay na deboto at kapatid ni Jesus, tunay kong tinutupad at isinasabuhay ang kanyang turo. Madaling maging kapatid si Jesus sa pangalan. Pero mahirap at malaking hamon ang maging tunay na kapatid ng Panginoon. Pwede mo namang sabihin, kapatid mo si Jesus. Pwede mo namang sabihin, malapit ka kay Jesus. Pero tandaan mo din mga kapatid, na ang tunay na nakakaalam ng ating kalooban at puso, walang iba, kundi ang Diyos. Wala kang maitatago sa Diyos. Alam ng Diyos, alam ni Jesus, kung ano ang laman ng iyong puso. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, sa pagdiriwang po natin ng pagdadala sa mahal na Birheng Maria sa templo, pinapaalalahanan tayo makatagpo si Jesus. At kung nakatagpo natin ng Panginoon, isa lamang po ang hamon nito sa atin, maging tunay na kapatid ni Jesus. Makatagpo si Jesus at ang tunay na pagtatagpo kay Jesus ay kanyang maging tunay na kapatid. Amen.